Hindi po ba natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Not for this hearing. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing. Hindi, sa next hearing? We have to discuss it first. Because nandito po kanina si Congressman Abante, siya po yung nagsabi, throw a full blanket statement na lahat yan. Hindi dapat gano'n. Pati kami na mga mahuhusay, nadadamay dyan. Kasi ito I said, that he is like an empty can na walang laman, that's just very noisy. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi nandiyan po si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo, sabi nyo po dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. There's no problem in making a motion. But why don't we just finish the hearing right now? We still have a lot of contractors that are waiting to be investigated. How can we investigate ourselves? That is the primary question. Sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. Can you show this? Para lang sabihin, hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Ano ba ang nilalaman sa USB na hawak ni Congressman Tiangco? At bakit tila napapanik ang ilan noong ipatsik sana ito? Isa ba itong ebidensya na nagsasabi kung sino sa mga mambabatas ang sangkot sa maanumalyang flood control projects? O para lang ba ito kay Saldico? Nasaan na ba si Saldico na parang pinagtatakpan pa ito? Matapos masangkot umano sa pagwawaldas sa kaba ng bayan. Hanggang ngayon, hindi pa mahagilap si Saldico, pero kinumpirma ng Kongreso na nakalabas umano ito sa ibang bansa. Kung ang pag-uusapan ay yung anomalya sa flood control, hindi nararapat pa si Congressman Saldico na masama doon sa pag-uusap na yon. Pag mapag-uusapan yung mga insertions, doon siguro magiging relevant yung presence ni Congressman Saldico. Yun ang explanation ni Chairman Terry Redondo. Sa investigasyon sa Senado, wala si Saldico na dapat umanong maitanong kaugnay sa bilyon-bilyong proyekto ng flood control projects. May nagdududa tuloy na pinoprotektahan umano sa ilang mga matataas na mga opisyal sa Senado at sa Kongreso. Si Saldico ang kinatawan ng Ako Bicol Party List na umano'y parang gustong pinagtatakpan pa matapos mabanggit ang kaniyang pangalan kaugnay sa isyong katiwalian. Bakit ang isang personalidad ay hindi agad mapatawag? Dahil ba sa kaniyang koneksyon sa pamahalaan? Ang di mahalubilong si Saldico ngayon ay nagdudulot ng mga katanungan. Bakit wala siyang pahayag kaugnay sa maanumalyang mga proyekto? Bakit parang hinaharangan pa siyang makadalo at mapanagot sa investigasyon sa Senado man o sa Kongreso? Before ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. So kung isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. Here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin, hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Ayan, siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po, dahil nakita niyo naman may binabasa siya. Inaral niya na meron siyang mga kakampi na nag-abogado sa kanya, nandun na. Unang-una,
Again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Nakapanindig balahibo talaga ang nalalamang at nabistong korupsyon sa ilang mga mamabatas at mga opisyalis. Kung maalala ninyo, matagal na sinabi ni Baguio City Mayor Magalong ang kanyang nalalaman kaugnay sa maanumalyang mga proyekto na may kasunduan ang mga politiko. Kaya nga, si Congressman Abante, nagpa-interview siya at nagsabi siya na dapat haharap daw umano sa Senate o kaya'y Congress inquiry si Mayor Magalong. Kumasa naman si Mayor Magalong. Pero ano nangyari? Parang nag-iba yata ang ihip kanina na napansin ninyo. Di pa at ayaw pa motion si Abante na makaabante na si Mayor Magalong para isisiwalat ang nalalaman sino sa mga mamabatas ang may kasunduan. At ayon sa isang mamabatas, batay sa 2025 budget daw umano, grabe. Last August 4, I delivered a privileged speech questioning the mangled beyond recognition 2025 budget, and I was very specific on the automatic appropriations. Almost ang daming ginalaw. So hindi lang yung program appropriation, new general appropriations ang ginalaw pa yung program. In fact, towards my ending statement, I have said the 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. Sinabi ko yan. You know what? Nung araw sa time namin, pag may nag-mention sa previous budget, yung former chairman, tatayo kagad yan sa plenary. Magsasalita, question of privilege, individual and collective privilege, i-explain kung anong nangyari. Mr. Chairman, August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress? So I second that motion, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I am objecting on the motion. Nag-object si Congressman Abante sa motion. I am objecting on the motion. Chairman, I would like to know the reason why, because I would like to find out if we're going to invite them here, are they resource speakers or they are members? So, batay sa mga datos na isiniwalat ngayon mga kapatid, nitong paggrabe sa korupsyon sa ating bansa. Alam nyo na dito pa lang makikita natin na karamihan sa atin ay naghihirap. Bakit naghihirap? Hindi dahil sa kunti lang ang pera sa ating bansa. Kung tignan niyo, ang halaga na involved, trilyones sa flood control. Hindi mas malaki yan kumpara sa populasyon ng ating bansa, di ba? Milyon ang populasyon ng ating bansa. At ang pinag-uusapan na nawala ay bilyon o trilyon. So naghirap tayo hindi dahil maraming tao. Naghirap tayo dahil may mga nangnanakaw sa kaban, sa pundo ng ating gobyerno. Imagine lang ito,
Bagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. Aiks dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Isiniwalat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sandali lang. Dahil kay speaker daw. Pero parang giba yatang speaker, wala tayong narinig na may pahayag si speaker kaugnay diyan. Ang aniyay 777 scheme. Sangkot daw dito si House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim daw ng scheme, bawat congressman na sasama sa payout sortie ni Romualdez makakakuha raw ng 7 million pesos para sa AIX o AKA, 7 million pesos sa MAIP at 7 million pesos sa tupad. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 777 times 4. That's 84 million pesos. Ilan yan? Ilan yan sumasama? Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lahat. Tanong ko lang, 77 scheme na ba yun? Wala bang Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa... bakit totoo? Eh, nakatanggap daw umano siya. Kung Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Yan yung di ba, pag sumama ka sa BPSF, pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIX, 7 million MAIP, 7 million tupad yata. O di ba, post-enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Papakita ko, may message yan. So pakitaan, ito nagkabukingan na. No, pakitaan ng cellphone daw. Sino nagsabing hindi nakatanggap? At ito pa ang isiniwalat ni Mayor Magalong. Nakausap ko yung isang contractor, sabi niya, sir, pagod na kami. Kadi-deliver ng pera sa kanila. Kano ba kinukuha sa'yo? 40%. As in, may kumakausap po sa inyong contractor? Contractor, 40% sabi niya. Pagod na rin kami sa deliver. Collusion, contractor, and DPWH, ganun po ba yan? Yeah, contractor, DPWH. Tapos, tinanong ko sa kanya, sino ba binibigyan mo? Pero di siya mga binanggit sa akin ng mga mampatas. Tapos tanong ko sa kanya, ilan ba kayong contractor? Sir, sa grupo namin, 7 kami, pero hindi ako yung contractor. Hindi sir kami yung main contractor. Sino ang main contractor? Subcontractor lang po kami. Kaya nga, sino siya main contractor? Sila rin po. Yung mga politiko rin, binanggit niya sa akin. Tapos sabi ko, sinong supplier? Binanggit niya sa akin yung pangalan. Diyan kami bumibili ng materyales. Sino may-ari nung kumpanya? Sila rin po. Yung politiko rin po. Yun din ang supplier nitong mga anti-erosion na mga net. 111. Grabe, ito ang bahagi sa hearing na nagkainitan, mga kapatid. To all my colleagues, kanina lang ay tinanong ni Congressman Shell Jokno at ni Congressman Secretary Laila De Lima na hindi ba pangit na meron tayong komitiba and we might be investigating our colleagues? That's precisely the reason, Mr. Chair, why we are all here because of our oversight powers. Yes, tutumbukin yan by the third-party investigators, and if there are cases, let cases be filed against the personality. Pero ang punto ko lang, Mr. Chair, I am appealing to our members, wag po nating ilihis na patuloy ito na nangyayari. Nagbago na ang chairman ng Committee on Appropriations, nangyayari pa rin. And tila ako, nung pag-aral ko ng 2026 proposed NEP, merong mga napasok na flood control projects na hindi nanggaling sa baba. Mr. Chair, with due courtesy to my colleagues, yes, tumbukin natin later ang Committee on Appropriations, but for now, we have the officers that resigned. I'm not sure if it is already accepted, officials of the Department of Public Works and Highways. We need to know paano ito nangyayari. And also, Mr. Chair, if I move forward, the intent of this committee is to exercise of oversight powers to put in and instill measures para hindi na maulit. Instead of focusing on a single situation, as reiterated, as conveyed by my very good friend, Congressman Ungab, baka pwedeng we can invite them. We can invite a colleague who is not a member of the 4 committees. So the former chairman of the Committee on Appropriation is not a member of all the committees here. Pwede naman niyang imbitahin. Why do we have to put on motion? Let us not make the investigation personal. Let us all work together so that in the 2026 budget, while we are ongoing the deliberation,
let us identify yung mga singit na flood control projects, yung mga cat's eye na nandiyan pa rin at hindi pa rin natatanggal. Let us do our job by putting a permanent seal to to all these anomalous things. With that, Mr. Chair, may I appeal to my colleagues? Yes, let's invite the personalities mentioned. Let's do away with motions and divisions of the House because we are losing focus. Balikan natin, ano bang iniimbestiga natin? Na mapunta ang pera ng taong bayan sa tamang proyekto. Na mapuntahan ang investigasyon sa dapat na mga baguhin, that we have a new secretary, that we will be helping him maybe put everything in place, all the safety measures, at yung mga admin orders, executive orders na nandiyan dyan, tanggalin na natin while we are all here. So again, Mr. Chair, may I repeat my appeal. The focus of our investigation is to nip the bud, putulin ang ugat para hindi na ulit tumubo. And with that, Mr. Chair, let's move forward to the interpellators that have signified their intention to ask questions. And I believe the Honorable Erice, as I earlier talked to him, is amenable to inviting a colleague. Kung hindi dumating, then let's discuss that. But is that the solution? Because any member of Congress will change, any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will not be nipped, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. Thank you. Congressman Chanco, then Congresswoman. Mr. Chair, yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin, hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to, on the I have record, the floor. please. On the record, Mr. Chair. I have the floor. We did not refuse to Suspend. invite. I have the floor. Mr. Chair, motion to suspend. Mr. Chair, if that's the case, I would like to defer my motion because I would like to consult staff kung itong mga 100 billion na insertions sa 2025 budget ay may mga nakasamang those projects as the President had mentioned in Revelations. So, consult ko kung wala po dito, I will withdraw my motion. Pero kung meron, I will insist on. So, Mr. Chair, I would like to request the chair my earlier motion. Thank you. Get the motion heard. Here. Point of order, just Mr. Chair. inquiry from the movement. So when he moves for the deferment of his motion earlier, not really withdrawing the motion. Do I take it correctly? As I said, Mr. Chair, I'm not withdrawing my motion. I'm just deferring my motion to order to consult my staff whether 100 billion insertions in the 2025 budget includes those projects as mentioned by the. So, in order to be fair, Isn't it? I'm sorry, Mr. Chair, I have to. Isn't it back to our colleague, senior minority leader? You were actually mentioning about the BICAM earlier.
And really, that's supposed to be part also of my questions later. Nobody has ever seen. So, yun, nakita natin sa statistika sa na sinabi ni Mayor Magalong, grabe talaga ang korupsyon, no? Balikan. Nakausap ko yung isang contractor, sabi niya, sir, pagod na kami. Kadi-deliver ng pera sa kanila. Kano ba kinukuha sa'yo? 40%. As in, may kumakausap po sa inyong contractor? Contractor, 40%, sabi niya. Pagod na rin kami So, sa ang deliver. collusion, contractor, and DPWH, ganun po ba yun? Yeah, contractor, DPWH. Tapos, tinanong ko sa kanya, sino ba binibigyan mo? Pero di siya mga binanggit sa akin ng mga mampatas. Tapos tanong ko sa kanya, ilan ba kayong contractor? Sir, sa grupo namin, ito kami, pero hindi ako yung contractor. Hindi sir kami yung main contractor. Sino ang main contractor? Subcontractor lang po kami. Kaya nga, sino siya main contractor? Ganon ka garapalan talaga. No? Alam naman yan ng karamihan. Pero, ganon talaga kagarapalan. Puwera sa mga nanindigan at hindi corrupt talaga. Pero ang problema, mga kapatid, alam niyo, alam ito ng kahit sa mga laiko, na may mga pari, pati na obispo, nakipag-inuman pa at tumanggap pa ng pera galing sa politiko. Kaya bago tayo magtapos, sa mga nakarinig sa akin na pare na talagang nakatanggap ng pira sa politiko, kasamang obispo, at nakipag-inuman pa sa politiko, mahiya sana kayo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.